ang panawagan namin ngayon ay magkaroon ng legislative inquiry. You may wonder why. Makita natin ang narrative. Mukhang merong pattern ng cover-up dito. Paano agad-agad nagdeklara ang Philippine Coast Guard that ang reason kaya tumaob ang barko kasi medyo maalon. I'm telling you, that is bullshit. That is a total lie. Napakakalmado ng dagat nang kami ay lumubog. Alam ko bilang taga-Tawi-Tawi, taga-Isla. Sabi ko nga, bansag ko sa sarili ko, anak ako ng dagat. Alam ko paano ang dagat na malinaw, paano ang dagat na turbulent. Isipin na lang ng lahat. Kapag talagang malakas ang alon, how could we survive for more than 3 hours? Tanungin ninyo yung mga Olympic swimmer, tatagal kaya sila sa dagat na maalon for 3 hours? I doubt if they can do that. So what's the plan, sir? Aside Okay. from the legislative inquiry, you'll be filing Definitely. I can assure you, we already have an airtight case against the company. But we are calling for legislative inquiry because siyempre para sa akin bilang abogado, kapag nagkaroon ng legislative inquiry, things will be easier for us to prosecute. Sir, kanina sir, nabanggit ko din dito sa mga pamilya ng biktima na tungkol dito sa shipping company na matanda yung barko, pilit-pilit. Yes. Paano po? Unang-una, we have evidence to show itong barko na ito, last trip niya sa Tawi-Tawi, meron na siyang butas. Sira yung kanyang, ano tawag dito sa amin, bansahan. Yung navigational ano niya sa likod. Sa proa? Sa likod. Oo. Yung connection sa steering wheel, di ba? Sira din yun. We have proofs to show that this boat is scheduled for dry dock sa Recodo on January 28. Kasi talagang sira siya. Kaya siya hindi biniyahe sa Tawi-Tawi kasi alam ng taga Tawi-Tawi na sira siya. Pinapunta doon yung Antonia 2 yata. Ito, dinala sa Hulo. Because hindi alam ng taga-Hulo na sira pala ito. So totoo yun, sir, na yung mga ibang pasahero nakasakay na sa Antonia tapos pinalipat sa Nisha? No, hindi. Hindi rin. Ang ticket pala namin, ngayon ko lang nalaman, ako mismo, ang ticket ko pala is Antonia 2. But when we boarded the boat, Tricia nakalagay. Tricia ang pinasakyan sa amin. So, bakit? Bakit ganun? Ha? Nagwa-wonder kami, bakit biglang sinwitch yung barko? Meron kaming, one of us, pwedeng tumestigo. Few minutes after the boat has departed from the port of Zamboanga, pumasok na ang dagat doon sa lower deck. But the captain did not decide to return, which give us the suspicion na talagang sinadya yung paglubog ng barko. This is not an accident. Sinadya ito. Kasi kung bumalik siya, hindi sana kami nalubog because the sinking came out happened at around 1 o'clock and 10 minutes. Pa-share ako guys. Umalis kami ng barko ng Pantalan at around 10:30. So that's more than 2 hours. Kung bumalik ang barko, safe sana kami lahat. Okay. Yes. Pangatlo, dahil pumasok ang tubig sa lower deck, that gave the reason, yung mga vehicles na naka-load doon, umangat siya, gumalaw, napunta sa kabilang side, sa kanan ng barko. Yung pagkaputol ng tali. Hindi pa naputol ang tali, gumalaw na yung barko. Kaya tumagilid ang barko to the right. Kami in response, hoping to stabilize the boat, pumunta kami lahat doon sa left side. Tumakbo ang barko mga 10 oras, 10 minuto. Tumatakbo siya na pagilid na ganyan. Saka may tunog na parang may naputol. Biglang pagkatunog, puk, biglang tumaob yung barko. Ganun kasaden kaya maraming namatay. That's exactly what happened. Buo na po ang aming kwento. Buo na ang aming kwento. We are just giving our fellow victims time to heal their wounds. Siyempre, kami sa Muslim, meron kaming 7th prayer. And those that are missing, ito muna yung priority namin sa ngayon.
hopefully, yung Philippine Coast Guard, imbes na maglabas ng kung anong-anong mga media stand or public statement, pagtuunan na lang ang search and rescue sa mga missing, paghanap ng missing. Kung hindi sila marunong maghanap ng barko, they can tell us, kami maghahanap, mas magaling yata kami kaysa Philippine Coast Guard. Bakit yung civilian na pumunta, naka-retrieve ng 11 Yes, cadaver? tama po, Bakit yung Philippine Coast Guard, gabi pa naman maghahanap, anong makikita mo sa gabi? What kind of experts daw ito yung mga tao nila? Ha? Ito yung panawagan namin. Tulungan niyo po kami ma-retrieve yung katawan ng mga missing na yan. I am quite certain, karamihan ng missing, karamihan ng nasa cabin, hindi po nakalabas yun. I know this boat like my fingers. Alam ko po yun. There was a time na wala pang eroplano sa tawi-tawi, sumasakay ako. Kukuha ako ng accommodation na cabin. But I realized, sabi ko, this is not safe. As soon as I realized that, hindi na ako kumukuha ng cabin. Delikado talaga, kasi papasok pa siya sa loob. Pag may aksidente, talagang mahirap lumabas. Ang maze. So ito na ano na to? 100% nandun sa ilalim ng barko. Karamihan na. Karamihan. May tao ba from Coast Guard na nakikipag-ugnayan sa mga families to update you kung ano na nangyari, ano nang ginagawa nila? Wala po. Wala po. Yung tao namin na nandoon sa Balok-Balok Island na kumukuha ng video, nagsisearch din doon, hinarang pa daw ng Coast Guard na huwag mag-live. Yun. At the right time, magkikita-kita kami ng Coast Guard. I will exhaust everything within my personal and professional means. I will see to it, mananagot ang Coast Guard dito. Attorney, totoo ba na overload talaga yung barko? Yes, obviously, overload siya. Nakita nyo talaga yun. Si Mayor Olaso mismo ang nagsabi, overload siya. Why would the lashing snap kung hindi siya overload? Ha? Abogado ang kalaban niya, mag-ingat siya sa mga statements niya. Mayor Kaimer Olaso is impliedly admitting that the boat was overloaded. Nasa interview niya yan. Anong plano nyo sa shipping company? Siyempre, kakasuhan namin. Kakasuhan namin. Ito pa, this has remained a mystery to all of us. Kayo ma'am, you are a media practitioner. Meron ba kayong information nasaan yung kapitan? Missing daw po. Missing? Nandun ba siya sa listahan ng missing na 10? Ang sinasabi nila is ang sa 10 is 8 crew, isang Coast Guard Sea Marshal at Walang saka captain. kapitan. Isang kapitan. Kapitan, yes. 8 crew plus kapitan? Isang Sea Marshal at saka isang kapitan. Kapitan. O di wala na nga ito, mga ito. Not even my client. Yun ang mabigat. Grabe, wow. Invento lang. Anong klaseng inventory? Pero nga family na yung kwan. Kaya sabi ko, antay-antay tayo. When do you expect this to happen, sir? So, finding. Siguro after the 7th day prayer or after makita itong mga ito. Very soon. Very soon. Probably 2 weeks from now. Takbir! Everything will be ready. Kompleto na to. Documentation na lang ang kailangan. Thank you, Attorney.